We are going to explore Hong Kong and Macau! Hello guys! Welcome to Longping! Ayan guys, as you can see, wala ko siya makikita kasi foggy. May pollen, monastery, tapos may giant Buddha. Ito yung aakit natin. Yung pang-wisdom path. You're 2 hours ahead dun sa mga magka-cable car. Masusulit nyo. So guys, nakuha na natin ang ating luggage and a total of 80 Hong Kong dollars kasi 40 Hong Kong dollars every 2 hours. So yung next 2 hours niyo, basta lumagpas ng 1 minute lang guys, pasok na siya sa another 2 hours. And then kapag saka abot kayo ng 7 hours, di ba? Ang minimum na hours lang guys, yung rate niya na 60. Ayan. Oh. Nahirapan ako mag-explain dito pala. For large yan, 2 hours 40. Tapos rate for 2 hours further off. Then kapag from 7 hour ka na, 60 na siya. So since we are done here, pupunta na tayo sa ating accommodation sa Tsim Sha Tsui. Tuturo ko na sa inyo guys yung train system kung paano pumunta doon from here sa Tung Chung. Then syempre, i-share ko sa inyo yung ating accommodation. Turo ko sa inyo guys. So dito tayo sa Tsim Sha Tsui banda, naka-stay. So, kung gusto nyo pumunta ng Longping 360 cable car, gagawin nyo lang, sasakay lang kayo ng red line, pataas yan, going to Liking, and then interchange kayo ng orange line, going to, dire-diretso na yan, to Tung Chung, dulo. And, ganun din naman gagawin nyo pabalik. Guys, ang gaganda ng mga ano dito, ng mga, ang gaganda, ang daming bake shop, or bakery dito guys. Ang sasarap ng mga bread. Umorder ako. Umorder. Bumili ako ng bread guys. Maliligaw pa tayo. So bumili ako ng bread guys. Nasa 60. 60 Hong Kong dollars. So wag nyo na lang pag dito kayo, wag nyo na lang i-convert. Basta nakapag-budget kayo ng maayos. Kain lang kayo ng kain. Gala lang kayo ng gala. So ngayon guys, we're going to Harilela Mansion where we are currently staying. If you will be coming from Tsim Sha Tsui station, just take the exit C2. Yan na yun, paakyat. If you're going to bring like big luggage talaga, look at this. Hagdanan lang. Not sure kung may elevator. I guess let's take this moment or this time to show you guys kung saan yung accommodation natin. Alright, from Tsim Sha Tsui station, coming all the way from the airport, take exit C2. And by the way, just want to let you know guys na magkakaiba yung Chungking Mansion, Mirador Mansion, magkaiba yung Tsim Sha Tsui Mansion, at meron ding Harilela Mansion. Papakita ko sa inyo. Okay guys, as you can see, Mirador Mansion. Itong building na yan, Chungking Mansion. Itong building na brown, Harilela Mansion. Tapos, katabi niya yung Tsim Sha Tsui Mansion. So guys, yung tinuro ko sa inyo mga apat na building, halos yung apat na yan guys, maraming accommodation, mga hostel na pwede nyo pagpilian kung gusto nyo magstay dito around Tsim Sha Tsui. So, from exit C2, medyo maliit lang yung dadaanan nyo guys going to Harilela. Ayan lang. Exit C2 and yan lang siya guys. Harilela Mansion. Kasi yung sa iba, namimiss yan. Hindi nila nakikita agad. And ito yung Tsim Sha Tsui Mansion. Yan. Tapos ito, Harilela Mansion. If you're gonna go directly to the airport, take bus A21. Dito na siya mismo. Ayan o, tapat lang. So diba? So convenient. So guys, pasok na tayo. There.
Yung room natin is located on the 6th floor. Pero kung first time nyo, pag check-in pala kayo, go directly to the 14th floor. Nandun si Ate Josie, ang caretaker. So, 2-service elevator. And ito guys is more on up to 4th floor lang. So since nakapag-check-in na tayo, diretso na tayo 6th floor. Pero again, kung first time nyo, pag check-in pa lang kayo dito, hanapin nyo lang si Ate Josie. Josie ba? Josephine. Gumagawa ko ng sarili pangalan. Ang maganda dito guys, she is a Pinoy, diba? She is a Filipino, she is Pinay. So guys, we just landed on the 6th floor. Kapag labas nyo ng elevator, turn right, look for Sleep City. Actually, ano pala to? Accommodation yun na. So I have the key card. And sa 14th floor pala kayo guys. Ayan. Hindi ko na kailangan ituro to kasi kapag mag-check-in kayo, ihahatid kayo ni Ate Josie dito. So tap lang. So meron ditong ref where you can put your water or any drinks. Tapos may mga spare tissue. Ayan. And then, ayan, ito na yung room. 1, 2, 3, 4. So nandito tayo sa room 56. Dito. So, this one is not working. Key. Andito tayo ngayon sa accommodation natin sa 6th floor sa Harilela Mansion. And guys, dito sa Hong Kong, kung mag-hostel kayo, expect nyo na sobra, hindi ba sobra pala, halos good for one lang talaga ang mga rooms dito. And like itong narentahan ko is a double bed, as you can see. Kung mag-base kayo sa katawan ko, good for one lang to. Pero kung payat kayo, ayan, pwede. And then, ang maganda dito guys, Pinay yung caretaker, si Ate Josie. Tapos, may baso kayo, may electric kettle, may blower, merong trash, of course, may towel. And then, may libre ng shampoo and conditioner, tapos body soap. Merong TV, pero hindi ko ginagamit. And may wifi. In fairness, mabilis ang wifi. It is truly the best. And then ito yung double bed. Tapos itong part na to, medyo masikip kung dalawang luggage dito. Pero ayan, may isang lagay ng luggage. Tapos ito na yung CR agad. For me, siguro kaya hanggang dalawa. And meron din naman silang mga rooms na ino-offer na pang maramihan. Tapos ang maganda pa dito is si Ate Josie, naglilinis siya everyday. Talagang papalitan nila yung towels. Tapos ililigpitin nila yung kama. So, post ko na lang dito kung magkano nakuha ko. And we are going to stay here guys for 5 days and 4 nights. Ang room rates nito in total ay nasa 13,000. Good for 2 kasi to guys. So kung dalawa kayo, divide nyo na lang. So lumalabas na parang nasa tag 6,500 kayo for 5 days and 4 nights. Siguro sasabihin nyo pag napanood nyo to na marami pang mas mura around the area. May sa Mirador Mansion, sa Chimchashu Mansion, or sa Chongqing Mansion. Pero guys, since Pinay, yung caretaker dito, tsaka naglilinis, yung helper dito, okay na ako doon. Safe. Alam kong safe. At tsaka alam kong malinis. Diba? It is a plus. Kasi alam mo naman mga Pinay magtrabaho. Lalo mga nanay. Tapos may bintana pala. And aircon. Basta guys, kapag mag-check-in kayo first time, punta muna kayo ng 14th floor, meet nyo si Ate Josie, tapos check-in kayo, dadalhin niya kayo either kung saan yung available na room, pwedeng dito, pwede rin sa taas, at baka may ibang floor pa sila na unit, hindi ko lang sure. And so far ngayon, nakita nyo naman, nung pinakita ko, mga naka-slightly open yung mga door. So ibig sabihin walang mga guests. Siguro naglipatan guys, kasi grabe akong humilik. So parang pag may gagawin ka ditong keme-eme, maririnig kasi yan agad kama, pinto, di ba? So, pero dito ako muulo. Kasi kung humilik man ako, doon ako nakatapat.
So anyway, kung gusto nyo magstay dito, yung gusto nyo ma-feel na comfortable, comfortable naman eh, okay naman. Kung gusto nyo ma-feel safe lang, mapag-iwan na yung gamit nyo, tapos Pinay, yung makakausap nyo dito as a helper caretaker. Mabait sila dito. And that's it guys. I hope na-enjoy nyo and makapunta rin kayo dito. And wait. Since nandito na tayo, ito yung mga dinadala ko pag mag-out of the country ako. Ito. Palagi kong dala ang portable tabo. Ayan. Ayan. Hindi siya mabigat at hindi siya dagdag space sa luggage. So ayan, it is a must to bring this. Nakuha ko siya sa Shopee. Parang nasa less than 50 pa nga ito eh. Kailangan na kailangan nyo. Kasi dito sa Hong Kong, sa Taiwan, sa China, walang mga bidet. And kahit sa ibang bansa pa guys, make sure na may dala kayo dito. Kasi hindi nyo alam, mahirap walang ganito. Next thing na dapat nyo palaging dala is the universal travel adapter. Ayan, binili ko siya sa Ace Hardware, Omni. Makikita nyo may price pa, 209. Though, ito, hindi ko siya nagamit dito kasi may pinrovide si Ate Josie na extension. Universal na. Ayan. O, diba? Alam na alam nila kasi na kailangan nyo. Pero sa ibang hostel, walang ganyan. So make sure na meron pa rin kayo nito. Bilhin nyo na, hindi ko nagamit. Joke lang. Okay, next. Lysol. So syempre, galing tayong pandemic, kahit naman hindi nagka-pandemic, hindi natin alam, di ba? Sa ibang, dito, I'm sure na safe and malinis. Pero sa ibang lugar or sa ibang hostel, hindi natin sure. Kaya palagi may Lysol. Maarte ako, maarte sa maarte, pero ayun. Palagi ko rin dala guys is, syempre hindi pwedeng walang emergency kit, mga medicine. Marami ako niyan, may yung tiyan ko. Marami ako niyan, vitamins and medicine. Kaya pang-acid, vitamins, ayan. Tapos mga emergency kit, basic and Band-Aid and alcohol. Ano ba? Power bank. Siyempre power bank naman, alam naman natin yan na halos lahat naman sa atin meron. And yun pala, straight to yung mga ibang bansa sa power bank. Dapat hindi kayo lalagpas ng 20,000 mAh. Kasi nung nag-Thailand ako, allowed, pero nung nag-Taiwan ako, hindi siya allowed. So make sure na huwag kayo lalagpas ng 20,000. 20,000 is enough na for 3 charge pa ngayon eh. Basta make sure na branded and safe. Actually, yun lang yung mga dinadala ko palagi kapag nagta-travel ako at hindi pwedeng wala yun. So guys, I hope na-enjoy nyo at recommended ko itong hostel na to. Safe and clean. So guys, I'm gonna prepare for our next vlog. 2 hours later. So guys, currently it's 6:20 PM and nandito tayo sa Avenue of Stars. Pupunta tayo sa Kowloon Public Pier number 4 because nag-purchase tayo sa Klook ng luxury yacht experience amounting to 1,300 and that's a sunset cruise guys. And I think ito na yata yung sasakyan natin. Sa pupunta ko ngayon doon, medyo maraming tao ngayon guys kasi nag-aabang sila ng Symphony of Lights over there. Kasi makakita nyo, kita agad yung mga lights dito. Maganda naman. So we'll see kung makakaabot tayo. A few moments later. So guys, we are just in time. Ayan, nakahabol tayo. Parang konti lang, pero we'll see. And as you can see, look at the lights. Ay, ang ganda ng lighting dito. And then, ang gagawin natin is magsa-sunset cruise tayo looking at this view for around 45 minutes with only drinks guys and snack. So syempre, gutom-gutom tayo. Pero snack ko naman yung guys, like mga chicha siguro. And then only drinks na rin. So we'll see kung ano yung expect natin, di ba? Looking at this view guys, so ang ganda ng panahon ngayon, in fairness. Kasi kanina sa Ngongping, sobrang foggy. So now parang, look at the lights. Yung Aqua Luna guys, kung napapansin nyo. Yan, medyo ano rin yan, medyo tinatao yung Aqua Luna, yung sunset cruise na rin yan. Pero kasi ang sistema doon is isang drinks lang, tapos yun na. Though maganda yung bangka, pero kung same experience na may bibigay sa atin guys, only na yung drinks and snacks, why not, diba? Recap ko na lang yung mga pinagagawa natin while looking at this view. Yan, ganyan. So bali guys, from airport, dumiretso tayo ng Ngongping para hindi masayang oras natin. Medyo disappointed dahil wala tayong nakita.
wala tayong nakita sa cable car, kundi puro fog. Pero not really a big deal kasi nakapunta naman ako. Na-disappoint ako kasi wala akong may pakita sa inyo. Hindi ko may pakita yung talagang view na meron si Ngongping Village plus yung cable car going to Ngongping Village. Yun, medyo disappointed para sa inyo. And then after nun, dumiretso na tayo sa accommodation natin. Simple pero mukhang safe. Tapos in fairness, yung helper nung may-ari nung unit is Pinoy. Nakakatuwa. Alam mong malinis and at the same time alam mong safe. Actually, nakaidlip ako guys ng 30 minutes kasi sobrang pagod talaga. Nagising ako na parang sabi ko, ay, 5:45 na. Hindi ko sure kung pupunta pa ba ako dito or hindi. Itong lugar na to guys, yung Kowloon Public Pier, siguro mga walking distance lang naman siya, around 10 minutes. So nag-decide na lang ako na sige, malapit lang naman. Tapos pagdating ko guys, pag-check ko ng view, look at the view. Diba? So parang to wrap up our day 1, ito yung pinaka parang bumawi yung view na to. Again, that's a 45-minute sunset cruise. Though medyo mapag pa rin guys. So expect na wala tayong sunset na makikita. Pero still, look at the lights. Guys, so look at the lights. Bawing-baw yung ating pang finale for today's tour. Ito yung pang finale natin guys, ang Sunset Luxury Yacht Experience na ino-offer sa Klook. And again guys, you can use my promo code Mark Paragas for additional 3% discount for any activities or 5% discount for any hotels. And this is it guys. Dito tayo guys. Oh my god. Ang ganda agad. Look at this. Pakita ko sa inyo. This is amazing guys. And that's the Aqua Luna. Ayan. Look at this. Dito tayo sa gilid para we can talk, we can make kwentuhan. And our sunset experience here sa Luxury Yacht starting now. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. In fairness guys, hindi mo ramdam yung alon. Alam mong maalon pero hindi siya nakakahilo. Ang sarap ng feeling. As in ano, alam ko na pagod ako buong araw, pero bawing-bawi, di ba ang babaw ko? Pero hindi guys, ang tahimik, look ko. O, saan ka pa? Ayan ang view natin. Ayan, o. Ay, lalayo ko pa, o. With only snacks and drinks. You have the option to get the beer, you have the juice or soft drinks. Siyempre, enjoy natin yung snacks. Akala ko talaga kanina guys, medyo disappointed ako for today's tour. Basta andun yung feeling na okay na kung ako lang sana. Kasi nagbablog kasi ako. I'm super excited to show you guys what you can see or you can expect sa Ngongping Village. Unfortunately, medyo foggy. A little disappointed lang. Kasi nga, wala ko na ipakita sa inyo kundi puro tayo chika. And then siguro ito na lang, itong view, pambawi natin guys. Though,
Nasingit ko lang talaga yung Ngongping Village sa itinerary natin kasi nga wala tayong gagawin. Still, it's part of our day 1, ating pangbungad ng ating vlog sana. Sige, magkukwentuhan tayo. Looking at this view, share ko na lang din yung naging I.O. experience natin. Okay? So yung flight na nakuha ko guys, going to Hong Kong, ay 5:40 AM sa immigration. Ang tinanong lang sa akin guys ay kailan ang balik ko, ano ang purpose ng travel ko, and then ano yung nature ng work ko. Tapos after nun, yun na, tinataka na yung aking passport. And ito pala guys, i-share ko rin pala sa inyo. Meron kasi akong sinalihan na parang 4 na group about Hong Kong, Macau promos and tours, like mga nag-share ng mga experiences or mga nag-offer ng tour or mga tips na rin. Dito kasi sa Hong Kong, kapag arrival, ang nangyayari, instead of tatak, meron silang binibigay na small paper, yung slip. Yun na mismo yung mag-serve as your pass sa immigration. So, marami kasi nagtatanong ano daw ba yung kailangan nilang gawin, baka daw mawala nila yun. Hindi nila alam kung anong gagawin. Marami akong nakikita comments, bawal daw, wag daw idikit, wag daw stapler, wag daw and whatsoever. Well, pabalik-balik naman ako dito sa Hong Kong. At ang ginagawa ko guys is ini-stapler ko yung slip na yon sa passport natin. So syempre, nasa immigration na ako, maglakas loob na tayo magtanong. So sabi ko, hi po, may question po ako regarding, di ba sa Hong Kong, yung slip na binibigay sa immigration, pwede ko ba siyang stapler katulad ng ginawa ko sa old passport ko? Sabi niya, pwede naman daw pero hindi sinasuggest kasi nga baka pag in-stapler mo tapos di ba ang ugali ng mga immigration kahit sa ibang bansa, pag nagtatatak sila talagang bonggang ganon, baka daw masira lang or sa sobrang lakas ng stamp baka biglang mapunit or something or baka masira. Though pwede naman. So ang suggested ni I.O. is maglagay na lang ng tape or parang adhesive, pwedeng idikit. So again, pwedeng idikit. Okay? Kaysa mawala, sayang din yun. Proof na rin yun guys na may travel kayo abroad, lalo na kung mag-apply kayo ng mga Korean visa or Japan visa or other visas. And guys, pag-uwi ko pala ng Pilipinas, naglakas loob ulit akong magtanong sa I.O. regarding the slip na binibigay sa Hong Kong immigration na kung ano bang dapat gawin dun sa slip na binibigay as a proof of entry. So ang sabi sa akin ng I.O. ay pwede nyong itago, pwede nyong idikit, wala namang kaso yon, at just in case mawala ninyo, okay lang din kasi meron naman ng mga travel history or travel records ang immigration. Pero again, palagi kong sinasabi na kung first time traveler, syempre iba yung feeling. Again, syempre depende yan sa tao. Pero for sure, yung mga first time traveler natin dyan, iba yung feeling nila kapag may first stamp or slip na nakalagay sa passport. Kaya it's your choice guys kung gusto nyo idikit or kung gusto nyo itago. Guys, hindi ko lang sinasabi pero ang lamig, ang hangin. Gusto ko kasi guys yung malamig talaga. Kaya ito, wala, ewan ko hindi ba ako laking ibang bansa pero mainitin talaga kasi ako guys. So parang gusto ko malamig, mahangin. So natitingin na sila, lahat sila naka-jacket, ako hindi. So anyways, let's enjoy the rest of our tour. I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back. Do I break your heart? What I feel inside, it burns me out. Did she wonder how I leave you? There's no tears, this my love ever cries anymore. Now I leave you, I am perfect size for another one. And you and I believe everyone talk to me. If our life's more than once, you are personal. Now I get this moment conversation. So guys, pabalik na tayo. Worth it. Nakaka-chill lang. Tapos malamig, mahangin. Nakatawa. Definitely, it is a must try. So dito guys, Avenue of Stars, aside from itong luxury experience na yacht, marami pang nag-offer ng same experience. Like yung Aqua Luna, meron pang buffet. Tapos, sulit na sulit sa akin yung only snacks. Chips lang naman siya, parang chips.
So, ayun guys, I hope na-enjoy nyo yung ating vlog. So, ito na. Balik na tayo sa port ulit guys. Sa Kowloon Public Pier number 4. And sobrang worth it guys. Simple pero iba yung feeling. Akala ko nung una parang ay okay, magsasail lang. Pero nagsama-sama yung makikita mong view, yung lamig, yung hangin. Ang sarap mag-ano na naman, mag-emote-emote na naman. A few moments later. So guys, we are done sa ating luxury yachting experience. So mag-stay tayo dito. And currently it's 7:24 PM. And I think ang Symphony of Light show will start at 8. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. So guys, yung red na nakikita nyo, yan yung Aqua Luna. Maganda yung cruise, pero para mas bet ko yung yacht kasi yung kulay, mas maganda sa picture. Kasi kung ito, itatapat kayo ng red lights, medyo off yung magiging picture nyo. O diba, may review agad. Pero mukhang gano'n naman. Pero siguro baka maganda yung experience dyan. Pero dun kasi yung lighting, mas maganda. So anyway, try nyo para marami namang iba't ibang cruise experience na in-offer dito. Let's check. If you're true to who you are, so love me like my biggest fan. Just love me, love me. Thank you for watching at Symphony of Lights. See you next time. So I think that's it, and I hope guys na-enjoy nyo ang ating video for today. So kung first time nyo sa channel ko, then don't forget to subscribe to my channel, Mark Maracas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga travel vlogs natin. Have fun guys sa mga travels niyo. Gala lang ng gala hanggat may panggala. So see you guys on my next travel vlog. Bye.